Good news mga kababayan, kinumpirma ng dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori sa isang panayam ngayong linggo na humiling ang Department of National Defense ng Pilipinas ng paglilipat o pagbebenta ng mga Japanese-made air defense missile systems upang palakasin ang kabuuang kakayahan ng depensa ng himpapawid ng Pilipinas. Ang guided missile frigate ng Philippine Navy BRP Jose Rizal FF-150 ay naglayag patungo sa Philippine Benham Rise upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa. Sinupalpal naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China. Kinumpirma ng dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori sa isang panayam ngayong linggo na humiling ang Department of National Defense ng Pilipinas ng paglilipat o pagbebenta ng mga Japanese-made air defense missile systems upang palakasin ang kabuuang kakayahan ng depensa ng himpapawid ng Pilipinas. We already export or provide them with Coast Guard vessels and the kind of radar that our self-defense forces use, along with the means to support that equipment. They've asked us for more. There was talk about air defense systems, not just radar, which we currently provide, but also air defense missiles. Bukod pa rito, aprobado na ang mga kahilingan para sa donasyon ng coastal surveillance radars at pagbebenta ng air defense radars at Coast Guard patrol vessels. Ang Japan Self-Defense Force ay kasalukuyang mayroong Type 81 at improved Hawk air defense missile systems na maaaring i-retire mula sa serbisyo at ilipat sa Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa rito, ang Japan ay kasalukuyang gumagawa ng Type 11 Short Range at Type 03 Medium Range Air Defense Missile Systems na maaari nilang ibenta sa Pilipinas sa pamamagitan ng low-interest financing. Iminungkahi rin ni Minister Onodera na malapit na makipagtulungan ang Japan sa Pilipinas upang gawin itong isang matatag at matibay na kasosyo sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon sa lumalaking industriya ng pagmamanupaktura at batang populasyon ng Pilipinas. Naniniwala siya na ang lakas ng Pilipinas ay makatutulong din sa Japan na mayroong malakas na teknolohiya at pinansyal na base, ngunit may kahinaan sa pababang populasyon. Kabilang sa mga nabanggit niya ay ang pagtulong sa Pilipinas sa industriya ng paggawa ng barko upang pahintulutan ang Pilipinas na lokal na makagawa ng mga Coast Guard ships. For example, there's a big port called Subic Bay, which I visited. There's a shipyard there, but the Philippines doesn't have the money and technology to do anything with it right now. Japan could work with the Philippines and build Coast Guard vessels there. May pagkakaunawaan sa Japan na ang pagtulong sa Pilipinas upang maging isang malakas na military at economic middle power ay makakatulong sa Japan at sa international community sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. And Japan is an aging country, but we have a lot of technology and capital. By joining forces, we can help each other improve on our qualities. Sa ibang balita mga kababayan, ang guided missile frigate ng Philippine Navy BRP Jose Rizal FF-150 ay naglayag patungo sa Philippine Benham Rise upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa silangang bahagi na kamakailan lamang ay nakitaan ng presensya ng mga barkong pang-research ng China. Bago maglayag patungo sa Benham Rise, isang makasaysayang send-off ceremony ang ginanap sa BRP Jose Rizal sa Poro Point, bayan ng San Fernando sa La Union noong Martes. Pinangunahan ni Lieutenant General Fernil Buca, Commander ng Northern Luzon Command, ang seremonya na isinagawa upang gunitain ang ika-7 anibersaryo ng pagpapalit ng pangalan ng Benham Rise. Sa mga kalalakihan ng BRP Jose Rizal, sakyan ang mga alon, harapin ang bagyo at protektahan ang ating maritime domain, sabi ni Buca sa kanyang talumpati. Noong Mayo 2017, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order na nagpapalit ng pangalan ng Benham Rise sa Philippine Rise. Ang Benham Rise, isang 24 million hectares na yaman sa ilalim ng dagat, ay bahagi ng continental shelf ng Pilipinas at nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ngayong taon lamang, 2 insidente ng presensya ng mga barkong pang-research ng China ang naitala sa nasabing lugar.
Isang barkong pang-research ng China ang nakita malapit sa Viga, Catanduanes noong huling bahagi ng Abril, habang dalawa pang barkong pang-research ang nakita doon noong Marso. May mga nagtatangkang angkinin ng ating mga katubigan, huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na magtagumpay, dagdag pa ni Buka. Sinupalpal naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China at sinabing, mariing sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Miyerkules na walang pakialam ang China sa bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan dahil ito ay isang internal na usapin ng dalawang bansa. Pahayag ni Teodoro, ang RRAA o Reciprocal Access Agreement ay isang bilateral agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kaya ito ay isang bagay na internal sa Japan at Pilipinas. Kaya wala talagang pakialam ang China dito dahil makikialam sila sa internal affairs ng parehong Japan at Pilipinas, dagdag pa niya. Kung ako ay magkomento tungkol sa kanilang economic, coercive diplomacy o kung ano-ano pa, sasabihin nila na nakikialam ako sa kanilang internal affairs, ganun din dito. Nagbigay ng pahayag si Teodoro matapos sabihin ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian na ang palitan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa ay hindi dapat makasira sa mutual understanding at tiwala sa pagitan ng ibang mga bansa sa rehiyon. Sabi ni Lin sa isang press conference noong Lunes, it should not threaten regional peace and stability, target any third party, or harm the interests of any third party. The Asia-Pacific region does not need any military bloc, still less groupings that incite bloc confrontation or a new Cold War.